Kasi gusto kong marinig sa isang si Claire Castro itong itong sagot na gusto kong mahanap. At maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong sa akin, especially sa amin. Binabato tayo ng mga dailies. Hindi naman mapapasbalian. Of course, may mga anomalya tungkol may mga issues about. Pero, ang tanong dito, Welcome to Bengador. it's my pleasure. It's my honor. Thank you, Karangalan. Unang Dapat tanong. last week pa to. Oo nga eh. Last week na to eh. Yusek, gusto kong marinig sa isang si Claire Castro itong itong sagot na gusto kong mahanap. At maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong sa akin, especially sa amin. And lagi kami nag-aantay sa anong sasabihin ng tagapagsalita ng palasyo. Binabato tayo ng mga dailies. Let's clarify, dailies. Tinitira sa social media. Ang ekonomiya daw natin ay pababa na. At sabi nila, binibenga ho tayo ng binibenga sapagkat Yusek, dahil daw sa gusot na nangyayari sa mga flood control issues. Yusek, ano pong masasabi nyo dito sa mga bumabanat sa atin? Hindi naman mapapasbalian. Hindi natin mapapasinungalingan na talagang medyo bumaba ang ekonomiya. Bakit? Hindi lang ito dahil sa mga anomalyang flood control projects. Ilang lindol ang bumisita sa atin. Sunod. Ilang lindol yung nagpadapa Tama sa po. ibang mga lugar sa Pilipinas. Ilang bagyo ang dumalaw at ayaw natin ng pagbisita nila. Malalakas na bagyo, hindi ordinaryong bagyo. Gastos ito. Pera ito. Pondo. Ilang ayuda ang binigay ng Pangulo sa mga naapektuhan. At hindi nagsasawa ang Pangulo na magbigay ng ayuda. Parte ito. Alam natin yan. At of course, may mga anomalya tungkol may mga issues about mga anomalyang flood control projects. Pero, ang tanong dito, kailan ito dapat tutukan? Kung nung nakaraang administrasyon, maraming ghost projects inamin ni dating Pangulong Duterte. 2020 pa, marami ng ghost projects. Nagpa-imbestiga ba siya? Yan. Di ba? Nabanggit na yung pangalang Eric Yap noon. Opo. Nabanggit na. Hindi ba siya pa ang nanakot kay Belhica? Na parang siya pa ang ididimanda dahil sa sinabi. Tanong natin, nakapagdemanda ba sila dito sa issue ni Eric Yap? Pero bakit pinili ni Pangulong Marcos na ngayon itututukan? Kasi walang tumutok. Walang gumawa. So gusto ba natin na pagtakpan na lang ng Pangulong Marcos Jr. ang nangyayari para bumango ang kondisyon ng Pilipinas? Maapektuhan at maapektuhan to. Bakit? Issue to ng korupsyon. Pero pinili niya, nagkaroon siya ng right decision. Hindi popular, maybe, dahil makaka-apekto sa ekonomiya. But this is the right decision na ginawa ng Pangulo. Maapektuhan na maapektuhan, pero dapat malaman ng taong bayan ano ang nangyari sa pondo, managot ang dapat na managot. Yun. Kasi, Yusek, kita mo naman, si Pangulong Bongbong, yung bang makikita mo sa kanya yung sinseridad, kung paano siyang mag-deliver ng mga mensahe na gusto niyang mangyari. Hindi po yung makikita mo na binobola lang tayo Yun nga yung pagkakaiba nung nakarang administrasyon na presidente at sa ngayon. Si Pangulong Bongbong tahimik, pero meron pong deliver sa tao. Unlike noon na talagang bibilib ka kasi bago siya pandinig at sa mata na may presidente na matapang daw, na nagmumura, na talaga namang galit na galit, yung pala, ningas pugon lang. Alam mo, partner, madagdag ko dyan sa sinabi mo. Tama yung sinabi ni Yusek Claire, tama rin yung sinabi mo. According to the former spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na si Attorney Sal Panelo, ang sinasabi niya doon sa isang TV interview with Attorney Jesus Palces, ang binibida ni Panelo, sabi niya, si Duterte, tinatanggal niya yung mga kurap. Tinatawanan siya ni Jesus Palces. Grabe, partner, makwento ko lang tinatawanan siya kasi
kitang-kita ng tao na nilalaglag ni Atty. Panelo, yung dati niyang boss, na ay pag-corrupt pala si Duterte hindi pinakukulong. Unlike kay Pangulong Bongbong Marcos, pag-corrupt itong kontraktor na to, corrupt itong politiko na to, pinakukulong. Di ba? Yun ang nakita ng taong bayan ngayon, yung difference ng Duterte administration and ng administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kay Panelo. Yeah. At meron pa ngayon, Yusek baka hindi nyo pa alam. Si Panelo kausap mo yan? Hindi. Kasi Bakit? parang makabongbong na makapangulang na rin ng Marcos Babaliktad na. Baka nakita naman niya kasi talaga ano yung ginagawa ng Pangulo ngayon. So hindi natin masisisi. Siguro nagpapalabo lang naman sa mga ginagawa ng Pangulo ngayon yung mga obstructionists, Yo. mga destabilizers na ang gusto talaga makuha yung posisyon ng Pangulo. Lahat, tingnan natin, ang dami ng ginawa ng Pangulo pero yung ibang itong mga taong ito, parang bulag. Yo. Parang ang tagal natulog sa kuweba na hindi alam yung nangyayari sa Pilipinas, na ang Pangulo yung nagtatrabaho. Hindi nagbabakasyon. Hindi pumupunta sa 17 countries or 16 countries. Yeah. Diba? Latest Na yan. 2 times nag-world tour, hindi ganyan ang Pangulo. So, ito pa, ang gusto kong ipaalam, tandaan natin, yung good governance. Iba yung good governance na salita lang. Oh, yeah. Iba yung good governance na may aksyon. Tama. Ang Pangulo, good governance with action. Yo. Kasi ang daming ng good governance, tapos wala namang action. Ay, hirap nun. Dapat good governance with action. Parang Yusek, narinig ko yan, sabi dati. Ang Pilipinas, ginawa kong maganda. Pero Yusek balikan ko si balikan ko si Huwag ko balikan ko yung bata mo, si Panelo. Yusek sabi ngayon, no? Oo. Ewan ko ba sa mga nagsasabing weak leader daw yung si Bongbong. Ako hindi ako naniniwala weak leader yan. Ngayon, sinasabi pa na magaling yan. Sinabi yun. Quote in quote, magaling yan. Diba? Ngayon, Yusek, si Panelo na lang ang may utak sa mga DDS na nakikita ko sa totoo lang Bukod doon, meron pa po kayo nakikitang iba? Sa ngayon wala. Kasi Diba? kung bukas ang mata at isip ni Atty. Panelo, ay masasabi natin na gumagana ang kanyang katalinuhan. No, diba? Sasabihin nila na weak leader, Oo. walang ginagawa, teka lang. Sino ba yung nasa ICC? Kaya nga. Yo. Sino ba yung nasa Pasig City Oo. Jail? Sino ba yung dating Buloy. dating pastor? Oo. Di ba? Sino nasaan na ba si Congressman Teves? Oo. Oh. Si Alice Guo. Alis go. Saka ba't ang daming nagtatago? Nagtatago sila sa weak leader? Tama. Parang namang napaka-ironic naman. Nung weak leader, mas pinagtataguan mo? Hoy, si Roque, huy, weak leader nyo. Tatakot kayo sa weak leader. Oo, balik Kaya na. nga Weak eh. leader naman pala. Okay. Weak leader daw, Digong. Ang sabi ko kay Roque, umuwi ka na ng Pilipinas. Wala kang silbi dito sa Netherlands. Makulong man ako dito, mahaba ang panahon, umuwi ka na. Naku, wala palang cognitive impairment. ay naku. Pero alam mo, natutuwa din ako kasi naririnig ko kasi yung ibang mga vlogger ng mga kabila, ng mga DDS, na ang tinitignan nila si Panelo Sabi nila, kung ano ang sabihin ni Panelo, yan ang dapat nating sinusunod at pinakikinggan. Kasi yan ang kadikit talaga ni Pangulong Duterte. So ibig sabihin, pakinggan na nila ngayon si Panelo. Dahil iba na yung kanyang mga sinasabi na pamumuri kay Pangulong Bongbong na dati ang tawag nila, pag sinabi nung puno na weak leader, lahat yan. Naka-weak leader lahat yan, Panyero. Weak leader yan. Weak leader din yung mga vlogger. Bangag yan. Bangag din yung mga vlogger. Ngayon, eto na. Nandito na yung bangag. Ang dami ng tao na ngayon, tulad na sinabi na Atty. Claire na, bakit kayo nagtatago? Kung bangag pala yan, kung weak leader pala yan, di sana, baliwalain nyo na lang. At saka meron pa po ako napansin na isa. Kamakailan, bago ang mga rallying naganap, meron pong isang matanda sa Ilocos Sur. Napakaingay. Sabi. Oo. Humukay ng mga issue na matagal na. Sabi nga namin yung issue ni Manong Chavit matagal na yan. Oo. Tapos sasagutin pa ba natin yun? Oo. Sige, para sa kanya, sagutin natin.
Pero ang tanong, nasa na ngayon? Biglang tumahimik eh. Ako iko-quote ko lang yung sinabi ni ni Secretary. Parang hayaan mo na, mukhang nag-uulianin. Hindi ako nagsabi nun. Hindi ako nagsabi nun, ha? Sek, ha? Sabi Sabi ba ni Sek yun? Sek. Ay, grabe.